Isipin ito ang huling minuto ng isang malaking laro ng kampyonato. Perpektong naipasa ni Messi ang bola sa depensa. Tumakbo si Ronaldo lampas sa dalawang manlalaro at sinipa ito ng malakas papasok sa goal. Nagyakapan sila. Naghiyawan ang mga tao. Muntik na itong mangyari sa totoong buhay, hindi lang isang beses, kundi 5 magkakaibang beses. Gusto mo bang malaman kung bakit hindi nangyari? Isang pagpili na ginawa sa isang silid ng hotel noong 23 ang nagpabago sa lahat. Sa loob ng 15 taon, nasaksihan natin ang pinakamalaking tunggalian sa palakasan. Si Ronaldo laban kay Messi, ang Real Madrid laban sa Barcelona. Pero narito ang nakakabaliw na bahagi. Hindi naman talaga para maging magkaribal ang dalawang ito. Halos naging magka-teammate na sila. Kung nangyari iyon, ibang-iba sana ang hitsura ng modernong football. Ang mga record, ang mga panalo, ang mga kampiyonato, lahat ay magbabago. Muntik nang magtagumpay ang 3 koponan. Nang sila ay nabigo, nagkahalaga ito sa kanila ng bilyon-bilyong dolyar. Pag-usapan natin ang halos naging totoo. Hindi lang ito panaginip. Malapit na itong mangyari. Taginit 23 ang kasunduan sa Paris. Nalungkot si Cristiano Ronaldo sa Real Madrid. Nagkaproblema siya sa kontrata at nakaramdam ng kawalang galang. Ang sikreto, ang ahente niya ay nagkaroon ng pribadong pagpupulong sa mga opisyal ng PSG sa Paris. Ang kasunduan, 300 milyong euro para maglaro sina Ronaldo at Messi nang magkasama sa Paris. Handa namang magbayad ng kahit ano ang mga may-ari ng PSG. Pinag-uusapan natin ang halos kalahating bilyong euro sa kabuuan. Malaking bagay ang kikitain nila mula sa mga tagahanga at sponsor. Isipin mong pareho silang nasa iisang team. Pero isang lalaki ang pumigil dito, si Carlo Ancelotti. Nakumbinsi niya si Ronaldo na manatili pa ng 1 taon. Nang taong iyon, napanalunan ng Real Madrid ang kanilang ika-10 tropeo ng Champions League. Pero muntik na naman itong mangyari. Ang plano ng Manchester City, sumunod na sinubukan ng Manchester City. Si Pep Guardiola lang ang naging coach nila. Ang una niyang tawag ay kay Messi. Halika sa Manchester, bubuin namin ang kuponang nakabatay sa iyo. Tinanong ng may-ari, paano kung kunin din si Ronaldo? Kinakalkula na ng mga may-ari ng lungsod, halos hindi nila kayang bayaran pareho. Simple lang ang plano, kunin si Messi sa edad na 26, tapos si Ronaldo sa edad na 27. Sa loob ng 6 na buwan, palihim silang nagtrabaho sa kasunduang ito. Ano ang naging problema? Hindi makapaniwala ang ama ni Messi na makukuha talaga ng City si Ronaldo. Dahil sa pangakong iyon, nanatili si Messi sa Barcelona. Pero noong 2018, dumating ang malaking balita. Pinirmahan ng Juventus si Cristiano Ronaldo sa halagang 100 milyong euro. Nagulat ang lahat. Ngunit pagkalipas ng mga taon, may isiniwalat ang mga panloob na mapagkukunan. Hindi lang si Ronaldo ang gusto nila ang 2 manlalaro. Isang dating direktor ng Juventus ang nagkwento sa media ng Italia noong ika-22 ng Hulyo tungkol sa kanilang sikretong plano. Unang hakbang, pirmahan si Ronaldo at manalo sa Champions League sa una o ikalawang taon. Ikalawang hakbang, nang matapos ang kontrata ni Messi sa edad na 21, alukin siya ng pwesto sa tabi ni Ronaldo para sa kanilang mga huling taon. Inihanda na nila ang pitch. Halina't manalo ng huling Champions League kasama ang iyong pinakamalaking karibal. Magretiro bilang mga kasamahan sa koponan, hindi bilang mga kaaway. Isipin mo yan, sina Messi at Ronaldo ay nasa iisang koponan. Ganito kalapit, pero hindi kailanman nanalo ang Juventus sa Champions League kasama si Ronaldo. Nabigo ang plano. Sa edad na 21, hindi na kayang bayaran si Messi dahil naapektuhan ng COVID ang pananalapi nila. Kaya mag-isa siyang lumipat sa PSG. Si Ronaldo naman ay bumalik sa Manchester. Nawala ang panaginip. Pero narito ang malaking tanong. Paano kung isa sa mga kasunduang ito ay talagang gumana? Paano kung naging magka-teammate sila? Isipin natin ang mundong iyon. Gumawa tayo ng pinakamakatotohanang kwento. 23 na. Matagumpay na nakuha ng PSG sina Ronaldo at Messi. Sila ay 28 at 26 na taong gulang, ang kanilang pinakamahusay na mga taon. Unang taon, 23 hanggang 24, nagiging baliw ang mundo ng football. Bawat laro ng PSG ay malaking pandaigdigang kaganapan. Triple ang TV alok para sa French football. Nakakuha ang PSG ng 50 milyong tagasunod sa Instagram sa loob ng 1 buwan. Pero walang inaasahan dito. Nahihirapan sila sa una. 2 manlalaro ang dating bida. Gusto ni Ronaldo na kunin ang bawat free kick. Gusto ni Messi ang bola palagi. May bangungot ang coach nila. Madali lang nanalo ang PSG sa French League, pero sa Champions League, natalo sila sa Chelsea. Bakit? Hindi sila sapat na nagpapasa sa isa't isa. Meron silang mga problema sa depensa. Hindi pa sila maayos na nagtutulungan. Sinisira sila ng media. Hindi bubuo ng isang mahusay na koponan ang 2 magagaling na manlalaro. Sabi sa mga headline, ikalawang taon, 24 hanggang 2015, nagbago ang lahat. Nalalaman nila
Mas malalim ang laro ni Messi at nakakalikha ng tsansa. Si Ronaldo ay nakatuon sa pag-score. Nagsisimula na silang magkaintindihan. Nakakabaliw ang istatistika. Si Messi, 32 assist sa lahat ng laro. Ronaldo, 61 layunin. Napanalunan ng PSG ang lahat, ang Liga ng Pransya, ang Copa ng Pransya, at ang Champions League. Sa final laban sa Barcelona, tinulungan ni Messi si Ronaldo para sa panalong goal sa ika-87 minuto. Ang larawan nila na nagdiriwang ay naging pinakasikat na larawan ng football kailanman. Pero dito talaga nagiging interesante. Kung wala si Messi, hindi mananalo ang Barcelona ng malaking tropeo sa edad na 15. Maaaring hindi na rin sila magkampiyon sa Champions League sa loob ng 10 taon. Hindi rin mabubuo ang trio ni Neymar, Suarez at Messi. Maagang nagtatapos ang ginintuang panahon ng Barcelona. Kung wala si Ronaldo, hindi mananalo ang Real Madrid ng 3 magkakasunod na Champions League mula 2016 hanggang 2018. Hindi kailanman umiiral ang dinastiyang iyon. Ang kanilang coach na si Zidane ay maaaring hindi kailanman maging isang alamat. Ang buong istruktura ng kapangyarihan ng European football ay lilipat sa Paris. Ngayon, isipin ang mga talaang alam natin ngayon. Si Ronaldo ay may 5 tropeo sa Champions League. 4 ang natira kay Messi. Magkasama sa PSG, malamang nananalo sila ng 7 sa pagitan ng 24 at 22 o marahil higit pa. Si Ronaldo ay may 140 mga layunin sa Champions League. Si Messi ay may 129. Pero kung magkasama silang maglalaro, maaaring magkaroon si Ronaldo ng 200. Bakit? Kasi ang mga pasa ni Messi ay magbibigay ng tsansang wala siya sa Real Madrid. Si Messi, posibleng may 100 assists sa Champions League kaysa 42. Ang parangal na Ballon d'Or. Kalimutan na natin ang tunggalian ng Real Madrid at Barcelona. Ito ay nagiging isang tunggalian ng mga kasamahan sa koponan. Malamang hahatiin nila ng pantay ang mga parangal mula 2014 hanggang 2021. Pero narito ang twist, maaring sabay silang nanalo. Naiisip mo ba na sabay nilang iangat ang tropeo? Pero teka, may mas nakakagulat pa. Dahil sa tagumpay ng PSG, parehong mas lumakas ang loob ng Argentina at Portugal. Bakit? Dahil sina Messi at Ronaldo ay nananalo ng lahat sa kanilang club, tumataas ang presyon. Maaring manalo ang Argentina sa ika-24 na World Cup. Yung final laban sa Germany, kung saan kumpiyansa si Messi na mapanalunan ang Champions League kasama si Ronaldo. Panalo sila. Maaaring manalo ang Portugal sa Euro 2016 kung mas maganda pa ang performance ni Ronaldo. Pero narito ang madilim na bahagi. Paano kung ang tagumpay ng kanilang club ay maging dahilan para maging masyadong komportable sila? Paano kung hindi sila manalo kasama ang kanilang mga bansa dahil napanalunan na nila ang lahat sa PSG? Ang debate ay ganap na nagbabago. Hindi na Messi laban kay Ronaldo. Ito ay naging Messi-Ronaldo laban kay Pelé-Maradona. Isang pakikipagsosyo laban sa mga individual na alamat. Pero narito ang tunay na mangyayari at naunawaan ito ng mga ehekutibo ng football noong ika-213 taon. Kung magiging magkapareha sina Messi at Ronaldo, hindi lang sila basta mananalo, masisira pa nila ang football. Pag-isipan mo, yung bawat ibang koponan ay nagiging hindi mahalaga. Bakit ka pa manonood ng ibang laro kung meron naman palang PSG? Nagiging predictable na ang Champions League. Bumaba ang ratings sa TV ng ibang liga. Lumalaki ang agwat ng pera ng PSG kumpara sa iba, kaya hirap makipagsabayan ang ibang koponan. Hindi sila makalaban sa sponsor, sa mga manlalaro o sa mga manunood. Malamang nagagawa ang UEFA ng mga bagong patakaran para pigilan ito. Isang buwis sa luho, mga limitasyon sa sweldo, at kung ano-ano pa. Dahil ang PSG kasama sina Messi at Ronaldo ay hindi lang basta nananalo, ginagawa nilang nakakabagot ang pagkapanalo. At narito ang pinaka-controversial na ideya. Ang kanilang mga individual na pamana ay maaaring mas malala pa. Manatili ka sa akin. Sa ngayon, mga alamat sila dahil sa tunggalian, debate, mga laban ng Real Madrid laban sa Barcelona, ang argumento kung sino ang mas mahusay na tumagal ng 15 taon. Dahil dyan, higit pa sila sa mga manlalaro ng football. Dahil doon, naging mga pandaigdigang icon sila. Bilang mga kasamahan sa koponan, sila ay talagang magagaling na manlalaro sa isang super team tulad ng kapag ang isang star player ay sumali sa isang mahusay ng koponan. Nangingibabaw, oo, pero kahit papaano ay hindi gaanong espesyal. Ang tunggalian ang dahilan kung bakit sila immortal. Kung pagsasamahin, maaaring mahusay lang talaga sila. At siguro lang, kaya hindi ito nangyari. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa mga kontrata, kundi dahil sa kaibuturan ng lahat. Nauunawaan nila na ang ilang tunggalian ay mas mahalaga kaysa sa anumang pakikipagsosyo. Ang kompetisyon ang lumikha ng kadakilaan. Ang paghihiwalay ang lumikha ng alamat. Ang tunggalian ang dahilan kung bakit sila immortal. Paano kung magkatambal sina Ronaldo at Messi? Mas nangingibabaw sana ang football. Mas magiging magulo pa ang mga record.
Magkakaroon ang PSG ng isang dinastiyang walang katulad sa modernong esports. Pero may espesyal na bagay na mawawala sa atin. Natalo sana tayo sa pinakamalaking tunggalian sa kasaysayan ng palakasan. Mawawala rin ang 15 taon ng debate, kamanghamanghang laro at kompetisyong nagtulak sa kanilang dalawa na maging mas mahusay kaysa kung mag-isa lang sila. Siguro naman naging maayos naman ang lahat. Siguro kailangan nilang maging magkaribal para maging mga alamat. Pero narito ang tanong ko para sa iyo. Ipagpapalit mo ba ang tunggalian para sa pakikipagsosyo? Susuko ka ba sa 15 taon ng laban ni Messi at Ronaldo para lang makita ang kahit isang season lang na magkasama sina Messi at Ronaldo? Ipaalam ninyo sa akin sa mga komento dahil sa totoo lang, hindi pa rin ako sigurado kung ano ang tamang sagot at kung gusto mong makakita ng mas maraming imposibleng senaryo na muntik nang mangyari sa football, panoorin ang video sa iyong screen ngayon din. Hindi ka maniniwala sa muntik nang mangyari noong 2009.